Jinggoy nilaglag si Digong at Villar sa pabulgar na merong ring ghost, ghost project. Okay. Podcaster, Banat. Jinggoy, bakit mo nilaglag? Bilisan natin to para matapos kaagad. Yan, bilisan natin. Alright. Ay nilaglag na nga ni starters, damas y caballeros. Tila'y nilaglag na nga ni Senator Jinggoy Estrada, si former President Rodrigo Roa Duterte, at ang Public Works Secretary niya na si Mark Villar sa pagbulgar ukol dito sa ghost flood control projects na meron rin daw sa Duterte administration. Ayan hindi natin alam kung anong laro nito si Jinggoy, pero clearly siguro he is just trying to defend his political ally na si Cheese Escudero, kasi nasa hot seat si Cheese Escudero at si Joel Villanueva ngayon dahil parang at si Bongo kasi parang a large percentage of their inserted funds, totaling 142.7 billion, ay napunta daw dito sa flood control projects, the biggest of which is in Bulacan na 12 billion. So baka he's just trying to save the neck of Cheese Escudero and Joel Villanueva. Pero kay papaano, I have to say, parang may tama rin naman itong si Jinggoy Estrada, kasi the problem of flood control projects has been existing for a very long time. Hindi lang sa Duterte administration. Naalala ko, reporter pa ako ng correspondent pa ako ng Philippine Daily Inquirer. I was reporting out of Zamboanga City during the Fidel V. Ramos administration. May mga istorya na doon sa amin na si FBR kasi mahilig sumakay ng helicopter at pagkatapos mag-inspect ng mga projects. So kung mga politiko doon sa lugar namin, may tongpats lang na noon, 5% pa lang. Maliit pa lang. Hindi pa yung mga buhaya, hindi pa ganun ka-greedy. Mga 5% pa lang ang tongpats. Doon sa mga isla, 100% ang tongpats, kasi ghost project nga ang ginagawa ng mga taga-isla. Alam nila hindi naman yun mabisita ng mga Commission on Audit officials, at kung bibisita man yung mga Commission on Audit officials, hanggang Zamboanga lang sila. Hindi na sila pupunta sa isla dahil gagawin sila target practice ng mga politiko doon. So kung nag-inspect si FBR, hanggang bubong lang ginagawa yung mga politiko sa mga isla. Hanggang bubong lang tinatayo. Basta may bubong, at pag dumaan doon si FBR, parang makikita yung mga bubong lang. So merong project, pero bubong lang. Eskwelahan, bubong lang. Walang wall, walang walang mga floor, walang mga walls, ganun. Yun lang. Pero nangyayari yan sa mga isla lang. At noon sa mga libliban na lugar, Maguindanao, ganun. So at maliit lang ang maliit lang ang halaga. Mga noon 500,000, mataas na yung 1 million Less than 1 million pa lang nga. Pero nag-agree ako dito kay Jinggoy na nagsimula talaga lumaki. At noon pa naman, ine-expose na ito ni Ping Lacson. Nagsimula talaga lumaki sa time ni President Duterte. Pero sa time naman, in fairness naman, sa time ni President Duterte, doon natuto talaga yung mga kongresista, yung mga senador, doon natuto na imbes tongpats lang, ghost projects na talaga. Pero ang halaga noon, naalala ko, ine-expose nila Ping at saka nila former Senator Coco Pimentel, ay nakakahalaga lang mga 10 billion. 10 billion sa budget, or mga 5 billion lang, 10 billion, 20 billion, mataas na. Pero tumaas talaga ng bahagya. Kasi nung meron pa expose sa Marcos administration si Coco Pimentel na 50 billion. 50 billion insertion yung first Marcos administration 2022. So lumaki from 50 billion hanggang ngayon. Sinasabi ni Ping, inaamin mismo ni Cheese Escudero, 600 billion ang insertions. Although
yun ang sinabi niya pang depensa sa sarili niya. Sabi niya, akala nyo malaki na masyado yung 124.7 billion, 142.7 billion. 600 billion yan eh. So mas malaki pa ang insertions ng House at mas malaki pa ang ghost project ng House. Ganyan kasi siya eh. Mahilig magbintang. Oops, narangan tayo. Wait lang, narangan tayo. Sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. So lumaki na nga sa 600 billion ang katiwalian sa Marcos administration. At masakit dito, hindi na yung kagaya yung sinasabi ko sa inyo sa Fidel V. Ramos administration, mga less than 1 million, mga 200,000, 300,000. Ngayon, hundreds of millions na. Hundreds of millions isang lugar. Tulad yung Nauhan na hindi naman masyadong kilala pero nakakakuha ng 17 billion. Bilyones na talaga ngayon. Bilyones na talaga. At na talaga, everywhere na talaga. Including dito sa Luzon. Everywhere. Noon sa amin yan, ginagawa yan sa mga isla-isla lang. Dito, hindi na. Hindi na isla. Yung mga lugar na naging mas matapang na sila under sa Marcos administration. Naging mas garapal na sila. Kung noon sa Duterte administration, mga ginagawa nila ghost project, mga 5 to 10 million to 20 million projects. Ngayon, 100 million project, 150 million project, 250 million project, ghost project. Ghost project. So tumapang na sila. Gumagawa na sila dito sa Luzon. Including yung mga lugar na madali ma-inspect sana ng COA. Kasi kasama rin sa sindikato ang COA. Tumapang na sila. Even lugar na mga Bulacan, ang dali-dali lang inspeksyonan ng COA sa Bulacan. At yan nga ginawa ni President Bongbong Marcos sa Iloilo, sa Oriental Mindoro. Tumapang na talaga sila. Ngayon under sa Marcos administration. Siguro dahil kumpiyansa sila ang niluluto nito ay pinsan ni Presidente, si Martin Romualdez at saka si Senate President Chis Escudero. Kaya yan, alam nila malakas ang backer nila. Hindi nila naisip na yung inaakala nila weak president ay gagalaw at paimbestigahan ito. At inanunsyo ito no less than sa SONA. Masyado nila minaliit. Masyado nila hindi na blindsided sila ni Presidente kasi masyado nilang kumbaga they never thought na gagawin ito ni Presidente. Masyado nila in-underestimate ang Presidente. Akala nila walang kakayahan ng Presidente na ipa-imbestiga yung isang bagay na sangkot yung pinsan niya, si Speaker Martin Romualdez. Hindi nila akalain na gagawin ito ni Presidente. Yun lang. Siguro hanggang ngayon, in denial pa rin sila. Wala, puro investigasyon yan. Hindi yan aabot kay Martin Romualdez. Hindi yan aabot kay Chis Escudero. Tingnan natin. Tingnan natin. Diyan rin. Kung hindi nga aabot kay Romualdez at saka kay Chis Escudero, medyo tama sila sa pag-underestimate kay Presidente. Talagang weak nga naman. So, pero we'll give the President the benefit of the doubt. Isipin na lang natin baka mauwi ito sa pagtanggal, sa pag-file ng kaso at pagtanggal sa pwesto at pag-aresto at pagkulong sa mga senators and congressmen, including the highest officials sa Senado at Kongreso. So sana nga, we'll keep our fingers crossed. So sige i-play na natin itong interview ni Jinggoy Estrada kung saan nilalaglag na niya si Duterte na meron rin noon. Doon talaga sa Duterte administration nagsimula itong mga ghost projects. At doon sa Duterte administration lumaki yung insertions. Masama rin ng Duterte administration. Yun lang ang problema. Mas lumaki sa Marcos administration ang insertions, mas lumaki sa Marcos administration ang ghost projects. So, panoorin natin to. Personally, I believe that there are really ghost projects. Not even before 2022. What do you mean, sir? Can you repeat that? Not even. You believe there are ghost projects even before 2022? I believe so. Okay. So if that is so, ang DPWH secretary noon, before tumakbo po siya, ay yung kasama niyo po sa Senado, si Senator Mark Villar. Hindi ba? Yes. Yes, ano. Yun paniwala ko lang. Oo.
Yeah. In fact, it's good you point that out, sir. Kasi right now, ang nakikita pa lang natin 2022 to 2025. Pagka pumunta kayo doon sa earlier years, doon po papasok yung time during the Duterte administration under your colleague, Senator Mark Villar. All right. So, okay. Thank you, Daisy Kabanding, for supporting independent and truthful blogging. Tuloy. Ano, Pinky, minsan hindi nalalaman ng sekretary yan eh. No? Yung mga nasa taas eh. Ang mga gumagawa ng pera, yung mga nasa baba. Yung mga regional director, district engineer, baka hindi na pinapaalam doon sa nakakataas. Dito lang ako mag-disagree kay Senator. Kasi napakabobo naman yung DPWH Secretary kay Babe Singson. Naman, in fact, may mga balita ngayon, yung Public Works Secretary ni Pinoy ay kinukuha ulit ni President Bongbong Marcos at kinumpirm ito ni Babe Singson na DPWH Secretary ni Pinoy. Kinukuha siya ulit. Pero biniro pa niya na sabi niya, I turn it down. Kasi sabi ng asawa ko, kakasuhan na niya ako kung tatanggapin ko pa yan. So on the way out na si Manny Bonoan. Kaya bobo, mali rin ito si Jinggoy. Kung lalo na ito si Bonoan, ang tagal na niya dyan, rose from the ranks yan. So alam niya lahat ng magnanakaw dyan sa DPWH. Alam niya. Pwede pa sana pwede mo sabihin ganyan kung yung mga bagong salta dyan tulad ni Mark Villar. Pero stupido rin ito si Mark Villar kung hindi niya alam. Kasi wala siyang business maging secretary kung hindi niya alam kung ano nangyari sa departamento niya. At pwede siya sumabit sa mga iskandalo na yun. Yun ang naging sistema. That's why meron pong mga lumabas na mga pangalan kanina, especially in Bulacan, regarding the first district engineer sa probinsya, a certain Henry Alcantara, sir. Lumabas po yung pangalan niya at Norberto Santos, yung pong nakatoka sa inspection ng quality control ng mga proyekto. Yes, I was the one who moved that this Mr. Norberto Santos, who's in charge of the monitoring, be invited in the next hearing. Yeah. Could you kindly explain to us, Senator, paano ho ba sa inyong, siguro, how we can easily understand paano nangyayari ang corruption? Kayo na po nagsabi kanina, not necessarily nasa taas yan. Pwedeng nag-uumpisa ho yan talaga sa baba. How does it happen, sir? I don't know, kung di nila ipapaalam sa taas, di sila kumikita. Pero ibig ko sabihin, from the time that the budget, it is part of the budget, sir. One more thing, alam mo minsan maraming mga kasabot dyan. Yung DE, District Engineer, Regional Director, pati COA kasabot dyan. Ooh, COA. District Engineer, COA. Kung papayagan ng COA yan kung wala sila natatanggap. Alam mo, I've been mayor for 9 years. Yan na tayo Alam ko yan. Okay. Thank you, billionario.com for this video. So yan, at least naman, magandang punto yan ni Senator Jinggoy Estrada. I also agree na okay, wag natin guluhin ang investigasyon ni President Bongbong Marcos. Na concentrate muna tayo sa mga katiwalian sa Marcos administration, year 2022-2025. Kung natapos na yan, kung may nakulong na yan, kung may nakasuhan, may nakulong, at may natanggal sa pwesto, proceed tayo sa sins of the Duterte administration sa public works. At simulan dyan kay Villar. During the time ni Mark Villar sa DPWH, isama na rin yung 51 billion na flood control projects ni Pulong Duterte. Silipin na rin kung saan ba yun at sino ba sangkot kung may katiwalian man yun. So dapat investigahan ito. Pero dito muna tayo tama rin si President Bongbong Marcos na nilimitahan lang muna niya hanggang sa 2022 to 2025. Kasi lumaki nga talaga, umabuso nga talaga. From tongpats lang, ginawa na talaga ghost project. Kaya ghost rin yung mga blank form. Doon nagsimula yung ghost. Yung mga blank form ng Bicam report, doon pa lang, paano mo masabi may proyekto? Kung amount lang nakalagay doon, walang lugar, walang description ng project, walang details, project details. So, dito lang yan nangyari noong 2024.
dito lang sa Marcos administration. Kaya dyan muna tayo magsimula kasi sumobra na talaga. At dapat hindi na maulit yan, yung mga blank BICAM reports. Dyan, na isaksak yung mga ghost project. Kung mga ghost BICAM items sa BICAM report resulting to ghost project. Ghost blank BICAM report equals ghost projects. Yan. So dyan muna. And then punta tayo, backtrack tayo sa katiwalian at ghost projects rin sa Duterte administration. So yun lang po ang update natin dito sa issue na ito. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog. Ayun, salamat Sir Bad. Paano yan guys? Laglag to the max na. Dapat maglabas ng findings ang COA kapag talamak talaga ang corruption. Ang problema Sir Leonardo, 'di ba? Meron topic, sino nag-topic noon? Sir Bad ba o si Attorney Recto? Yung commissioner ng COA, Mabsat, asawa niya, yung presidente ng isa sa mga top 15 contractor. Ilalabas natin bukas yan, Mabsat. Alabas natin, no? Nakat ko na yan, pero bukas ilalabas yan. So, ayan na, Mabsat. Ayun, natapos ko din ng maaga, no? So, before 9. So, again, maraming salamat, Mabsat. So, thank you very much. Pasensya na, hindi ko kayo makakasama ng matagal kasi nga may biyahe ako ng alas 11, mga Kabsat. So, 11 o'clock is 2 hours from now. Kailangan matulog muna ako kahit 2 hours, no, Kabsat, para safe naman yung biyahe namin, no? So, bukas, puro upload lang tayo. Naka-prepare na. Meron na akong 4 na upload bukas. So, abangan nyo na lang, Mabsat. Alam nyo na kung ano yun. Tapos ito, kasi magse-celebrate tayo, Mabsat, ng ating nagkuhan na ako na kinausap ko na yung mga estudyante ko na sige, mag-celebrate tayo bago mag-start yung pasukan. Kasi sa amin dito sa school namin, TRISEM kami. Mag-i-start pa lang yung pasukan namin this August 28. So sige, kuhan tayo. Nangangantyaw sila. Maestro Paul, kailan na nga yung celebration? Sige, mag-celebrate tayo ng ating actually, di na 100 eh. 100, going 121 na lang tayo. Konti na lang guys, no? Magwa 121,000 na tayo. Pero sige, mag-celebrate tayo ng 100,000 celebration natin. So, celebrate tayo sa Lunes dahil ano yun? Tawag nito? Holiday. So,